Radyo Migrante. Talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik ang Radyo Migrante sa another, mga kasama, another jumping, nagja-jump tayo between Saturday and Sunday. So, nagbalik na naman tayo sa Sunday. So, yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chat Di Maano. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi, bago magpakilala muna yung mga kasama, pag-uusapan natin ngayong gabi ay napapanahon kasi ngayon yung ngayong buwan ng Oktubre ay Peasant Month, di ba? Tapos napapanahon din yung election, di ba? So election ngayon, marami tayong magandang magiging pag-uusapan sana at magiging bisita sana natin si Kadaning ng Peasant, Hindi lang natin alam kung makakarating siya kasi medyo busy yata on the way sa mga lakad, Magandang gabi po sa inyong lahat muli. Mga kasama. Yun, magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Migrante. Kung meron po kayong katanungan o question, pwede nyo lang ilagay dyan sa chat box. O kaya kung gusto nyong sumama sa talakayan ngayon, mag-message lang po kayo para maipasok namin kayo dito. Yun. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay Oktubre 13, araw ng Linggo, 2024. 13 pa naman. Oo, 13. Magandang gabi sa lahat ng mga kababayan natin na nasa Southern Tagalog, na Imbag nga Rabii. Kada kayo amin sa mga kababayan natin sa Hilagang Luzon, of course, mayong gabi. Sa mga Visayas, maray nga Banggi sa Bicol. Maupay nga gabi sa mga kababayan nating Waray. Ayun, ang dami niyan, Konbawa, sa mga kasama natin sa Japan. Yes. Wassalamualaikum sa mga Arab country, At diyan sa Italy, may mga Pilipino diyan sa Italy, di ba? May nakikinig tayo mga galing sa Italy. Buongiorno. Buenos dias, buena giornata. Yung mga bati diyan, di ba? Bella ciao. Pero medyo malapit yan sa salitang Kapampangan. Bella ciao, kakanta tayo. Medyo Spanish ng konti. Maya pa benge. Sa mga Pampanga. Para din namang Italian yung word, no? Siyempre sa Korea naman. Ayun yung na-miss natin kay Casaldi, no? Yun, pagbati. Magandang gabi sa inyong lahat. At pag-usapan natin ito. Maganda yung topic natin ngayon kasi parang hindi ba election saga, election hysteria, election fever, mga tawag, tamang tawag yan. Sa lahat, election. Doon tayo nag-focus ngayon. Sabi nga, pipili na naman tayo na magsasamantala sa atin sa loob ng 4 na taon. Yes, pipili na naman tayo ng mga api sa atin. Aping-api na nga tayo. Ayun. Ako po sige nga, pag-usapan natin yan. Alonso na nandito sa South Korea. Daigo, magandang gabi po. Yan, magandang gabi sa inyo mga kasama. Talaga namang na-miss natin ang isa't isa, lalo ng Casaldi, ka Edsel, medyo mga ilang araw na o ilang episode tayo na hindi na kompleto. At ngayon, kompleto na naman ang Cuatro Amigos. Cuatro Cantos. Ayan, magkukulitan tayo ng isang araw at kalahati na naman, isang oras lang. Yan nga po, medyo espesyal ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Kaugnay sa eleksyon, saan ka pa? Sa atin, ang eleksyon ay singhaba ng preparasyon niya ng Pasko. Oktubre pa lang, September pa lang. Talaga namang na yan, ramdam na yung iba nga pagkakandidato, pagkapanalo nagpiprepare na sa susunod na eleksyon Ay, next tamang tama ka dyan. Mayo. Next year, Mayo nga pala. Oo, Mayo. Isipin mo yun, dahil pang buwan. Tapos na ang filing of candidacy. Nakapag-file na ba kayo? Ha? Bakong naiinip kayo, dapat humabol kayo nung Hindi, inihahanda ko na yung filing ko para next election. Talaga? Oo. Tatakbo ako ng barangay Tanod, Brad. Nakakatawa yung filing na ako. Yung pagpapiling na yan, talagang lahat pwede, no? Meron pa ako nakita, yung maraming tattoo sa mukha. Sino ba yun? Si Rastaman.
Rastaman. Rastaman. Ayun, bihira. Diyos mio. Alam niyo nakakatuwa, no? Sige, magpakilala daw muna. Ako pala si Pakilala Alvin, muna kayo ba? Migrante Japan. Sige, diretso tayo sa eleksyon. Alam niyo, maraming mga issue o usapin ngayon na kaugnay sa eleksyon. Una, tapos na nga yung filing of candidacy. Maraming mga nag-aasam na tumakbo sa hanggang senador ang ihahalal ngayon sa susunod na sa 2025 midterm elections, senador up to local officers. At party list groups, alam nyo ba na may halos 200 party list groups ngayon ang tumatakbo. Biglang sulputan, ang dami-dami mga party list groups na gusto di umano magrepresenta sa mga marginalized sector. Pati mga minero, yung mga may-ari ng mga minahan. Tsaka kung ano-ano mga negosyo, andyan na rin sumasali. Yan, pag-usapan natin yan, yung mga ganyan mamaya. Una, kamusta muna kayo dyan sa Korea? Tsaka dito siyempre sa Japan. Well, konting update dito sa Korea, no? Last October 6, nagkaroon ng pagkilos kasama yung KCTU para sa mga migrante, kasi sa totoo lang, nag-umpisa na naman ng October yung crackdown sa non-documented migrant workers, So meron na namang crackdown, tapos hanggang November yan. So ipinotesta doon yung no discrimination, etc. So nagsalita din yung isang speaker natin doon. So kasama yung KCTU with different nationalities, MTU. Nagmarcha papunta doon sa Blue House, halos ng kung saan nandoon yung presidente, di ba? Parang Malacanang sa atin. Nagmarcha yung mga manggagawa, kasama yung mga lokal na manggagawa para iprotesta yung no discrimination at saka mga iba pang issue ng mga migrants. Bukod pa doon, bukod pa ngayon, so mag-ingat kayo mga kababayan, mga yung mga artistahin, mag-ingat dahil dahil meron na namang hulihan na nagaganap. So medyo konting konting ingat. At saka yung isa pa pala, Katya, yung caregiver ba yun? Yung may dalawa tayong... yun. Bukod pa doon, yung mga caregiver nga pala ay nakaka-worry, kasi 7 months lang sila, tapos hindi sigurado yung sahod. Tapos may problema yung sistema ng caregiver, kasi may tumakas na nga Di ba? May tumakas na isa. Kasi magluluwal talaga ng pagtakas yan. Una, hindi sigurado yung sahod. The first time, binigyan na lang yata ng allowance, pero pinasahod na rin yata dahil may mga nagreklamo. 7 months lang sila mag-i-stay dun sa pilot program na yan. So medyo may alingas-ngas pandarating dyan. Ibig sabihin, itong recruit na nasa 100 caregivers ba yan? Yan yung 100 na caregivers na may tumakas ng 2 na nahuli na raw ulit. So yung tumakas nahuli. Then, dahil hindi nakakatanggap na sahod. Isa na yun siguro. Siguro dahil mahirap sa totoo lang, maraming maraming iluluwal na usapin yan. First time na magkakaroon ng ganyan. So, yung cultural discrimination, etc. So, maraming iluluwal yan. So, yun yung basically, yun pala yung update sa amin. Kung may dadagdag ka kasaldi, okay lang. Kasi sa sitwasyon mo, malayo ako dyan Okay naman dito. May mga usapin ng patuloy pa rin ang pagpasok dito ng workers na mayroong 5 buwang kontrata mula sa LGU ng ating bansa at LGU ng kanilang bansa South Korea, So far dumadami din andyan. nasasalo siya ng mga kapwa din TNT. Nakakadagdag ito doon sa paglala na para magkaroon ng Opo, Kadaning, nadidinig po kayo. Si Kadaning. Sandali, pumasok si Kadaning, buti nakahabol. Magandang gabi po sa inyo. Sige, ipasok natin si Kadaning. Sana ipasok na natin kasi Kadaning, magandang gabi po. Gabi po. Medyo si Kadaning sandali
Yan. So, Ayun, medyo nasa malayo biyahe si Kadaning, malayo ang pwesto. Ayun, ipakilala natin muna si Kadaning. Magandang Hello? gabi po ulit mga kababayan. Ang bisita po namin ngayon ay Nadidinig si niyo ako? Kadaning. Opo, nadidinig po Opo. namin kayo, Opo, Kadaning. narinig po namin kayo. Tagapangulo po ng Nasa kilusang loob ako ng magbubukid ng sasakyan, Pilipinas at sa kasalukuyang kandidato ng Makabayan para sa Senado, ano? Yung nire-representa po niya yung mga magsasaka. So magandang gabi po muli sa inyo lahat. Yan po yung aming bisita ngayon si Kadaning. Medyo na along the way yata si Kadaning. So mga kasama, Sa sobrang busy ni Kadaning, talagang hectic yung kanyang time. Wala akong naririnig eh. pero Naririnig niyo ako? opo, nadidinig po namin kayo. Po kayo. Opo, nadidinig po kayo. Medyo medyo nasa Hindi ko, wala kayong audio. Mabagal yung Sige. mabagal yung siguro yung Yung ng internet, sa internet. oo, yung internet kaya At sa data yung niya. Sa data. Narinig Sige, ka namin, ayusin mo Kadaning. Kaya lang, nadidinig kami po yata namin yung- kayo, Kadaning. Yun lang, ang tingin ko hindi tayo madinig ni Kadaning. Wala, naghang na oh. Oh, yun. Hindi tumirik na yun. Naghang na, oh. Tumirik yung telepono Dami. niya. Kasi nasa telepono siya eh. Naghahang na. Ayun, naghang na nga, tumirik. Sa ano? Baka Tumitirik. pwedeng natin Oo. troubleshoot lang. Troubleshoot na lang kung kung kahit wala ng video, kahit audio lang. Yun. Kung Teka lang, kung... kausapin. Wala Sige, ba? kausapin mo muna, kung pwede. So, Basta. tuloy muna tayo mga kasama. Habang si Kadaning nagto-troubleshoot May yung tanong mga ako kasama. kay Kasaldi. Kasaldi, ano ba yung paano ba yung nagsimula yung election na yan? Ayun. Actually, yung... hello. Mike? Kasaldi, Yes. bago tayo nasaan si RD, nalaglag na rin? Hindi siya nalaglag. Nasaan si Sino-troubleshoot RD? yung kay Kadaning. Ayun, there you go. You're out. Okay. Sige. Hello, Mike. Test. Pasok lang. Sige lang. Andali Oy, batiin muna natin si Aliyah. Magandang gabi, Aliyah. Pambawa. Kung hindi na makakaano sa Kadaning, nag-disconnect na eh. Nahirapan talaga, no? Nahihirapan nasa biyahe talaga. yan, medyo mahirap yan kasi data lang yata yung Hirap. gamit niya. Oo, tsaka alam mo naman sa atin kung gaano ka alam So, mo bago naman tayo, mag-proceed muna Nasa tayo sa biyahe. FYI ni Kuya Saldi. Para mga kasama, Pwede. habang tinotroubleshoot ni RD. Okay. Okay, pwede. Yun, nakita ko na naman yung mukha ko doon sa FYI. Parang matanda yata ako doon sa picture na yun. Para mas bumata yata ako ngayon. Mas kailan ko nawala kayo para bumata yata ako ngayon. Ayun, magandang gabi sa inyo ngayon. Pag-usapan natin itong eleksyon, na eleksyon na ito. dapat alisin na natin ito sa kasaysayan ng buhay natin. Kasi tinuturing. Anyway, joke lang yun, Grabe maka-trending yung nakaraang filing ng Certificate of Candidacy sa Pilipinas, Of course, Oo. napil ng marami yan kasi pagkaramdam natin, na-enjoy natin, na-experience natin yung concept o diwa ng demokrasya. Yung karapatang kumandidato, karapatang mahalal, bilang mga pinuno at handang magsilbi di ba? Para sa bayan at mamamayan. Sound patriotic, di ba? Para natin. Kailangan pa natin kumandidato para magsilbi. Pwede bang magsilbi na lang? Huwag na kumandidato. Pero yan ang trend Eleksyon di ba? Sakyan na natin.
Nakakatuwang isipin na kapag nagkakaroon ng ganitong kaganapan ay todo pakikisangkot ang marami sa atin. Kahit hindi kandidato, lahat feeling nila dahil may kandidato sila, feeling nila kandidato din sila. Minsan Sabi nga nga ng mas isang kanta. Oo, Maangas sabi nga pa ng eh. maangas pa ano yan. eh. Minsan, yan ang pinagmumulan ng gulo no? Sabi nga ng kanta ni Heber Bartolome, meron tayong tatlong panahon. Tatlong panahon sa Pilipinas. Panahon ng tag-ulan, panahon ng tag-init, at syempre, panahon ng eleksyon. Kaya naisama yan kasi ang haba niyan eh. Ang haba niyan eh. Diba, yung Oo. declaration pala, filing pa lang ng candidacy, Mayo pa ang eleksyon eh. Parang Oo. ilang buwan yan eh. Samantalang ang ibinigay na mandato ng COMELEC yata, parang 45 days lang. Before Yung iba nga election, pa, doon ano pa eh. lang mangampanya, no? Diba Pero, may pa-dramatic entry pa, hahabol sa filing. yes, marami akong nakakita. Yung tatanggi muna, kunwari. Yes, may Oo. mga Hindi ganun ako pa. kandidato, ganyan. Mga ganung style. Tsaka alam Pero nyo ba, dahil mahal. alam nyo ba noon, tinuturing na na sagradong ritual yung proseso ng halalan sa Pilipinas. Napakahalaga niyan kasi parang nung unang panahon, kapag ikaw ay bumoto, parang meron kang rights, meron kang karapatan, parang tao ka. Doon mo na-enjoy na hindi ka lang botante, kundi isa kang tao. Isa kang mamamayan ng Pilipinas. Pero ngayon, iba na. Isang malaking sarsuela na ito. Carnival, pelikula, malapiesta, di ba? May singer, may payaso, at syempre may bida kontra bida din diyan. Pinaghalong drama, komedya, minsan Tsaka trahedya tsaka din eh. violence, nagmumurtaran pa Di nga ba? sa Mindanao. eh. Bakit Trahedya, yung yun. Kasama sa horror? trahedya yun. Wala bang horror? Horror yun. May horror. Horror yun sa Mindanao, nagmumurtaran eh. Minsan pagka medyo cool ka lang, na pwede mo siyang i-handle na mukhang nakakatawa. Pero mas malimit, nakakaiyak. Exacto. Yun, no? Di ba? Yun yung maganda sa Pilipino eh. Kaya nating magdala ng problema with with gano'n yung dinadaan natin sa gano'n. Resiliency. Sabi nga. Ilan ba yung nag-file ng kandidatura nila? Parang ayon yata sa COMELEC, parang meron tayong 184 yata na kandidato para sa Senado, no? Dami niyan. Yes. At halos meron din karami yung mga party list eh. Oo, nasa 190 naman yung party list. Parang kung papansin, parang walang bagong mukha diyan eh. Parang sila-sila pa din. Diba? Tsaka yung nag-aharing uri na magre-representa ng magsasaka, mabangis yun. Meron mga ganun sa atin. Bakit kaya ganun, ano? Siyempre, medyo lingunin natin ng konti yung kasaysayan. Hindi naman lingid sa kalaman natin lahat na matagal nang na-hijack ng mga mayayamang politiko mula sa hanay ng mga malalaking Panginoong may lupa, di ba? Landlord, burgesya komprador, mga kapitalista. At mga yan ay nagre-represent ng mga malalaking dinastiya at iba pang anyo ng mga lokal na reaksyonaryo na yung ating political and electoral system, matagal na nilang kinokontrol. In fact, nakaugat sa kasaysayan yan, di ba? Kahit pa noong kauna-una ang Senate election na naganap noong October 3, 1916, na nakabalangkas o nakadesenyo doon sa tinatawag nating Jones Law o Philippine Autonomy Act, na kung saan ay ang kolonyang Amerika ay nagbigay sa atin ng karapatan na magkaroon kayo ng eleksyon. Pero sila ang nagtatakda, sila ang naghalal na mga leader na magsisilbing puppet para sa kanila. Siyempre, para mapanatili nila yung kanilang kolonyal na paghahari. Ganun pa man, kahit pa dominante at namamayagpag yung mga mayayaman at kilalang mga kurap mula sa angkan. May tumatawag yata sa akin. Hindi lang. Mukhang Ayun. delivery. Yun. Mula sa angkan ng mga dinastiya, kanina naputol ako, no? Yung mga tumatakbo sa Senado at Kongreso, ay umaasa pa din tayo mula sa umaasa pa rin tayo na kahit mayayaman ang tumatakbo diyan, umaasa pa rin tayo na mayroong pangkaraniwang mamamayan na makapasok at na maging maipanalo natin yung tunay na nagdadala talaga ng interest ng mga OFW, ng mga manggagawa, di ba? Magsasaka, kabataan, kababaihan. Napakarami naman nating kandidato, di ba? Nandiyan si Danilo Ramos, yung ating sanang guest ngayon mula sa hanay ng magsasaka.
Si kasamang Ronaldo Adonis mula sa hanay ng mga manggagawa. Si Kachodi mula sa mga manggagawa. Kita mo naman yung pangalan pa lang Adonis na, hindi mo iboboto. Si kasamang Lisa Masa, kasi kandidato din. At si Arlene Rosas para sa kababaihan. At nandyan din si Ka Amira Didasan. Ito, kabats ko to na aktivista na kinatawan naman sa hanay ng mga Muslim. Siyempre, yung mga namamayagpag dyan sa ano natin, sa Kongreso, si Franz Castro, na Teddy Casino, nandyan din. Ano? Pamalakaya. Yan yung mga, Pamalakaya, si Arambolo. si Arambolo. Alternative natin yan. Ayun, si Romel Arambolo ng mangingisda. Total, nabanggit niya yan. Alternative. Usapan natin mamaya yan. Pag-usapan natin yan tungkol dyan. Teka. Gaano ba kakahirap para maging senador? Gaano ba maging kahirap? Mahirap na. Kita mo si Robin Padilla, walang ginagawa eh. Magsusuklay lang ng bigote. Mahirap, nasayaw ka lang ng gudos kaya. Kakanta ka lang ng Wonderful Tonight. Hindi ka naman kailangan, sa ngayon kasi, hindi mo kailangang maging kagaya nung araw na maging talagang sistematiko, masinsin at may talagang agenda. Pwede, ngayon pwede ka kahit just that stupid guy, okay lang. Pero sa bahagi nating mga nagdadala talaga ng platforma, malinaw na platforma, ng interes ng mamamayan, napakahirap kasi una, wala tayong pera. Pangalawa, nire-red tag pa tayo at sinisiraan. Di ba? Inaatake tayo ng ruling class ng mga mayayamang kandidato na ito. Alam niyo ba kung bakit isa sa mga dahilan, may dadagdag ko din yung konting statistic, kunyari maalam tayo sa math. Statistic kunyari. Sabi ng Comelec, para may ipanalo mo raw at makapasok ka sa Senate slate, kailangan mo ng 17 million votes. 17 million na boto. Kung sa demographic data ng Philippine Statistics, halimbawa, meron tayong 11.19 million na bilang na mga magsasaka. Kunti na lang kailangan ni Kadaning. Kailangan na lang niya ng 6 million. Mabubuo niya yung 17 million. Di ba? Para maipanalo yung magsasaka sa Senado. Pero siyempre, hindi ganun kadali yun. Sabi nga ng ilang campaign strategists, yung mga political analysts, para maabot mo yung 17 million, kailangan mong abutin yung 220,000 na mamayan o botante kada araw. Diba? Parang kailangan, ibig sabihin, kailangan mo siyang makamayan, kailangan mo siyang abutan ng pulyeto, kailangan mo siyang makakwentuhan kahit saglit o kahit segundo. Pero makabiso-beso man lang, diba? Pero napaka-imposible nito for 45 days, yung panahon ng pangangampanya, 45 days before ng eleksyon, na maabot mo yung 220,000 na yan. Kasi ang kailangan mo para maabot mo sila, kung ikaw ay konserbatibo, isang simpleng politiko lamang, kailangan meron kang holster amount na at least 408 million. Nako. Ano lang yun, para sa mga dynasty, maliit barya lang yun, para makapagbayad ka sa TV ads. Ang TV ads yata, parang ang 30 seconds sa ABS-CBN, para maipalabas ka sa 30 seconds ng 2 beses sa isang araw, kailangan mo ng 300,000 pesos. Napakalaki, Ibig sabihin, kung isang buwan kang lalabas, saglit lang yung 408 million mo. Hindi pa kasama diyan yung yung nasa ground mo, patatakbuhin mo. Ano yan? Ano ba yung 408 million? Holster, national... estimated holster amount na spending. ng spending. Na yun ang kailangan ng isang kandidato. You need at least 408 million to spend. To spend. National election. Sa Senate election. Mas malaki pa yata ginagastos ni Mayor dyan. Barya lang sa Mayor yan. Sa pagkampanya. Pero sa atin, hindi barya yan. At napakahirap talaga agilapin yung 408 million na yan. Napakamahal, di ba? Siyempre, yung usapin na yan. Barangay captain na lang siguro muna tayo. Ayun, pwede ka siguro. Kahit t-shirt lang muna. Tsaka yung para sa pulyeto. Ayun, Pero sa usapin na yan, una, meron tayong, sa bahagi naman natin, kahit wala tayong 408 million, meron tayong malhusay at malinaw na plataforma. Yung talagang ipinaglalaban natin ay yung interes ng mga magsasaka.
Yan, yung interes ng mga pag-usapan natin manggagawa. mamaya. Sabihin, may Anong babalik paninindigan, may talaga. prinsipyo yung ating mga kandidato na ihahalal, na inire-represent. Ano? Na sana maging alternatibo. Huwag tayong magpatali doon sa tinatawag na dalawang bangayan, dalawang malalaking dynasty lamang. Parang walang Oo. choice yung Mhm. taong bayan eh. Walang choice yung mga Okay. botante. Pag binoto mo si ganito naman ang papasok. Ganun din eh. No? Kaya wala tayong alternatibo. Ang usapin ngayon, tayo naman aktibo palagi na lumalahok at tumutugon sa mga isyu ng mamayan. Lagi tayong laman ng Korte Suprema, lagi tayong maingay sa Kongreso, sa Senado, lagi tayong naglalabi. Ano? Ibig sabihin, may eleksyon o wala, ang makabayan na party, ng mga kandidato natin mula sa mga makabayan ay talagang patuloy na kumikilos. Pero sa usaping ito, lalahok tayo sa eleksyon para manalo. Sana may panalo natin, ano? Yun muna yung aking maiksing Pag-usapan natin. FYI. Okay. Pag-usapan natin Yeah. yan. Yun. Okay. Magandang gabi ulit sa inyong lahat. Yeah. Sumayaw na lang kaya tayo dun sa awitin niya. Naman hindi pa kayo napasayaw sa FYI na yan. Ewan ko na. Papasayaw ako sa FYI niya Makita ko na naman yung mukha. Ano talagang Pwede ba mag-request? Pakipalitan yung picture ko doon? Parang tumanda yata ako doon. gagaling. Gusto kong balikan yung sinabing una ni Casaldi bago tayo mag-take off ng tuloy-tuloy. Yung sinabi niyang una na nung araw daw ang eleksyon ay ang pagboto ay sagrado. Yung eleksyon ay sagrado. At siyempre ngayon kasi ang una nga siyempre ang pagtingin kasi ng tao gusto ko sanang puntuhin, ang pagtingin kasi ng tao na yung kanyang pagpapractice o yung kanyang exercise ng demokrasya ay nakalimita lamang sa eleksyon. Na yung pag-interpreta niya sa salita na demokrasya ay ganon lang hanggang eleksyon lang na hindi niya naiintindi. Nakakapag-participate siya ay demokrasya na yung tawag doon. So, napakahalaga sanang unawain until the time na ma-realize ng mamamayang Pilipino o ng mga tao na ang usapin ng demokrasya ay hindi lamang nakalimita sa eleksyon, kundi nakalimita sa yung bang gobyerno na itinayo ninyo. Actually, ganun yun eh. It's not the government that made the people. Di ba? Yung body politic yung nagtayo ng gobyerno eh. Supposedly, di ba? So, kung ganun yung sitwasyon, di dapat yung gobyerno ay nakasilbi lagi sa interes ng mamamayan. Doon pumapasok yung yung sinasabing ang demokrasya ay hindi lang exercise ng eleksyon, kundi kailangan mo ng partisipasyon. Kailangan mo mag-participate sa lahat ng aspeto to make sure na yung gobyerno mo na supposedly magtatanggol ng interes mo ay talagang ipinagtatanggol yung iyong interes. Doon pumapasok yung napakagandang panawagan ng napakagandang hashtag ng makabayan, taong bayan naman. Kasi sa panahon nga ngayon, anak, apo, kapatid, lahat na sila tatakbo. Ang iniintay ko na lang kung sino yung pinagbubuntis, baka i-register na rin para tumakbo. Paglabas niya, pwede na siyang tumakbo. Yung tipong gano'n kalala, di ba? Ganong kalala yung sitwasyon sa Pilipinas. Na talagang wala nang demokrasyang namamayani sa papel na lamang. Di ba? Kaya napakaganda ng panawagan ng pwede bang iba. Actually, yung panawagan na yun, ibinabalik yung binabalik sa mamamayan. Yung di ba? Yung demokrasya talaga. Kaya napakahalaga sanang unawain ng mamamayan itong alternatibo na to. Before, puro sila lang nag-aaway eh. Yung Marcos, yung Duterte, nag-aaway silang dalawa. Parehong dynasty yan eh. I-contextualize muna natin. Sige. Pag sinabi kasi natin na in relation o karagdagan dyan sa pinaliwanag ni Casaldi at yung sinasabi mo na rin kasama ang chat. Totoong sagrado po ang boto natin kasi nga yan ay constitutionally guaranteed yan ng constitution. Inalienable right po natin yan. Kahit nga yung preso, yung kriminal pwedeng bumoto kasi it doesn't hindi dapat yan. At
tayo Hindi din na pwede bilang kung karaniwang kandidato pa nga, yung kriminal. kaya kumbaga, kahit tayo rin, kahit karaniwang tao, supposed to be ay dapat may karapatan din tayong bumoto at maiboto. So hindi siya, kaya doon sa Hindi na nagsasabi, debate, di ba? kaya kumbaga, dapat hindi dapat tayo nagugulat o kaya ay yung tawag doon, nasusurprise na karaniwang tao ay pwedeng maihalal o dapat maihalal kung siya ay deserving, at pag sinabi natin deserving, mahusay ang karakter, merong mahusay na track record, at merong plataforma, malinaw na plataforma, proven yung kanyang plataforma, hindi lang siya ngaw-ngaw, hindi lang unity tapos away-away na pagkatapos, Mismo. Kaya kumbaga, ang dapat natin ngayon pag-usapan, paano ibabalik yung dignidad ng ating boto. Hindi ba? Kasi yung mismong mantra ng mga naghaharing uri ngayon o yung mga nakaupo sa gobyerno, yung mga mayayaman, oligarkiya, mga dinastiyang kumokontrol sa gobyerno at sa sistemang pang-eleksyon, para bang na-alienate na o naiba na yung halaga ng boto ng tao. Parang statistics na lang yun sa kanila. Kaya mahalaga na ang taong bayan ngayon bilang mahalagang bahagi o integral na component ng pag-iral ng demokrasya, kailangan maibalik sa taong bayan yung paggalang at respeto sa boto na iyon. Yun, Kaya kumbaga, mukhang maidudugtong natin diyan ngayon ka RD, yung paano ba tayo dapat pumipili ng iboboto natin. Yun. Kaya kumbaga, bakit, di ba, gawin natin tama. Nabanggit din kanina ni Casaldi, halos 200 nung mahabol sa pagkasenador. Mayroong halos 200 party list groups din, which is there are on their rightful yung right nila, karapatan yun di ba? Na ma-exercise yung karapatan na iyan. Pero siyempre, ang ginagawa ng estado, sinasala. And then at the same time, para bang pagka ikaw ay karaniwang tao na humahabol sa kaya nga ngayon tinanggal na yung sinasabi natin kanina na parang yung halaga, parang tinanggal na ng COMELEC yan yung ganun na kailangan mayroong daang milyon. Wala parang tinanggal yan tinanggal na yata sa bagong rules na inano ng COMELEC. Pero at the same time, nangyayari kasi siya. Kasi kahit nag-set ng rules, dapat ang gagastusin nyo 500 million lang halimbawa sa presidente. Pero hindi naman nila nililista, di ba? Sila mismo, ginagago mismo ng mga mayamang politiko yung batas na yun. Sabihin, dinonate lang ni ganito. Si Sara Duterte, saan nang galing yung kanyang pondo? Di ba? Kunwari, mayroong galing kay donasyon si Harry Roque, kung kani-kanino mga politiko, malaba natin kung galing sa Pogo yan. Di ba? And even Marcos. Di ba? Na nag-set ang COMELEC ng lumampas na sa sabihin lang na hindi, mali ang calculation nyo kasi ganito yan, ganito. Yung sinasabi mga Brad na ayun nga yung nakakatakot dyan ngayon yung sinasabing tinanggal na yung limit nung kailangang campaign na gagastusin sa kampanya, di ba? Alam naman natin yung mga politiko na yan hindi naman lingid sa lahat ng mga mamamayan sa Pilipinas na yung sinasabing 400 million kailangan na hanggang doon lang yung limit. Pero billion pa rin ang ginagastos. Pero per person. Dalawang bagay kasi yun. Yung una, meron silang parang ginawang pamantayan dati. Na kung hahabol ka ng national election, dapat meron ka, ang tawag niyo holster fund. At least. Holster amount. Ngayon, parang wala na yun. Pero yung limit sa kampanya, yung gagastos mo sa kampanya, meron pa rin. Ang inano lang kasi dati, parang sinasabi nila, nuisance candidate, o panggulo lang ito kasi wala namang pera ito, hindi pa mga kampanya ito. Hindi na yung kasi medyo yan, parang discriminatory, outright discrimination yun Sabihin mo wala kang pera, hindi ka pwedeng hindi ka pwede kumain. Pero yung limit isipin nyo kung ang per person should at least meron siyang ganong kalaking pera or kung wala na yon, at least
ganun pa rin yung kalakaran, isipin mo ngayon saan nila kukunin yun kung manalo sila at that amount. So yung sistema itself may problema na agad eh. Kaya magbi-breed na agad yun ng corruption eh. Diba? Kasi hindi naman tayo nag-uusap na sa usapin ng ano ba yung issue ng mamamayan, ano ba yung dapat nating ayusin sa gobyerno, etc. Ano ba yung dapat nating gawin mga batas, etc. Hindi na ganun ang isipin nun kasi gumastos siya ng malaki. Oo, at saka yung mamamayan natin ngayon, dapat baguhin talaga natin yung pagtingin natin kung paano tayo bumoboto. Exactly. Kasi dati ngayon, ang sistema natin ngayon, nasayawan lang tayo at nakantahan. Hindi na natin kine-question yung plataforma eh. Ano ba ang dalang plataforma nito? May dala ba itong plataforma? Meron ba itong programa para sa amin? Track record. Ganun, no? Sana yun. Isa yun sa sagrado nating bahagi ng sagrado nating karapatan na sana itanong, ano? Sana yun ang naging pamantayan ng meron pa nga, di ba, nung mga panahon na nagsawa na ang mamamayan sa mga matatalino. Yung hindi naman gano'ng matalino. Dumating tayo sa ganung punto. Dumating na. Ngayon, so we tried everything, di ba? Bago na lang gusto, no? So we tried everything. Hindi ba naisip sana ng mamamayan? We tried everything. Matatalino, napakatalino, napakagaling daw. We tried mayaman, napakamayaman. We tried celebrities. And still, naghihirap pa rin tayo. Kaya nga napakaganda siguro, sinubukan nyo na bang bumoto ng ordinaryong mamamayan? Diba? Yung talagang nakakaalam ng usapin ng magsasaka, usapin ng manggagawa, usapin ng mga guro, diba? Mga ganon, usapin ng mga moro. Sinubukan nyo na bang bumoto ng ganon? Kasi ang siste kasi is, ang galing-galing mong yung mga sinubukan mo, nasadlak tayo sa ganitong sitwasyon eh. Baon sa utang ang bangkarote ang gobyerno, laganap ang korupsyon, etc. Pero hindi nyo pa sinubukan, try. Gusto nyo, subok kang usapan eh. Di ba? Yung madidinig mo sa mamamayan yun eh. Subukan natin kasi ganun eh. Di ba? Sinubukan nyo na lahat. This time, ang tingin ko, subukan nyo naman yung mga ordinaryong mamamayan. Yes. Alam nyo, maganda itong yung parang battle cry ng makabayan ngayon. Ano? Kasi first time ito sa history na sila ay lumalahok. O tayo ay lumalahok sa actual na eleksyon, ano, ang makabayan. Ay ngayon lang na talagang nagbuo ng buong senatorial slate, ano, at full force din ang party list representations ngayon, ano, sa pagtakbo sa halalan. Which is kadugtong sinasabi nga ni kasama chat kanina, tingin ko magandang pagkakataon ito para talagang irehistro at iguhit yung panawagan na sinubukan na namin kayong lahat. Para bang kasi tayo sa mga nakikipag-bargain pa tayo sa mga politiko o sa mga malalaking partido na pwede bang ganito, maglalabi tayo. Pero naranasan natin noong last 2019 elections, medyo napaso siguro napaso ang tayo diyan dahil nga yung inaasahan natin na suporta mula sa mga malalaking partido at iba pa ay hindi rin naman ganoon talaga nagluwal ng substantial, kahit pa doon sa usapin ng pagtutulak yung hindi mismo yung makaupo tayo sa gobyerno sa pwesto, kundi yung pagtutulak ng mga substantial na mga batas o issues ng mamamayan ay hindi rin ganap. Kaya kumbaga, I think it's about time na talagang i-full force na din natin ang suporta sa panawagan na ito, actually sa kampanyang ito, na ibalik ibalik natin sa taong bayan yung kapangyarihan, which is totoo yan sa isang yung sinasabi nga, di ba, sino ba yung nakakaalam talaga ng sitwasyon? Halimbawa, magsasaka, sino ba talaga yung nakakaalam ng sitwasyon ng magsasaka? Hindi naman yung mayayamang politiko di ba? Hindi yung may-ari ng Camellia Homes. Oo. Marami pa nga tama sundan kayo sinasabi ni Edsel, magsasaka na mambabatas. Alam nyo, marami ang bukod sa napaka-practical niya in many sense, babawasan din yung red tape tsaka kasi ang karaniwan sa mga politiko ngayon sikat lang, anak na ganito, kamag-anak na ganyan, nanalo, walang alam. Ang gagawin, mag-hire ng researcher, mag-hire ng assistant, di ba?
Ang laking matitipid siguro ng gobyerno kung mismong mayroon kang ang tawag doon, yung practical knowledge doon sa Yung galing mismo doon, yung ilalagay natin. Karanasan niya yun eh. baka rin makatipid pa, at the same time mapabilis ang serbisyo kasi urgently alam nila kung saan nanggagaling ang problema. Oo. Hindi Tsaka lang ano pala eh, Halimbawa yung problema sa transportasyon, di ba? Dapat mula sa Kamudi. halin ng Nag-guess natin dito yun si ng Kamudi. transportasyon, di ba? Kasi hindi yung wala kang kaalam-alam diyan, ayan ang isinusulong mo, di ba? Parang Kasi ang ang maganda layo, kasi di ba? ang maganda kasi sa mga kandidato ngayon, nakaugat sa masa. yes. Nakaugat sila sa masa eh. Hindi sila yung artista ka lang, artista ka tapos somewhere tapos sumikat ka, tapos alam mo na yung problema ng lipunan. Pwede ka nang pumunta sa upper house at makipag-usap tungkol sa usapin ng foreign policy, di ba? Halimbawa sa yung ekonomiya natin. usapin ng Hindi eh. kababaihan, di ba? Di ba yung usapin ng kababaihan? Merong isang senador diyan, tinatalakay yung divorce law. Mhm. Sabi ni Cynthia Villar, happy ang aking ang aking relasyon sa asawa ko, di ba? Paano Hindi naman naman yun usapin talaga yung asawa mo, nakakaalam? yung usapin yung mamamayang Pilipino. Kaya nga, Di ba? Ang yung iksi mismong ng utak. nagsusulong nung karapatan talaga ng kababaihan. Dapat ang ilagay sa Senado, Mm. di ba? Pero siguro Diba? sa panahong ito yung tunong may data kasi na nagsasabi na parami din ang ang bilang ng mga kabataan na botante. Mm-mm. At the same time, ito yung henerasyon ng mga kabataan na nasa sabihin hindi naman sa ang tawag dinidegrade natin yung antas ng kakayahang umunawa o yung ng kabataan, pero usually itong henerasyon ng kabataan na ito namulat sa social media, nasamot-saring impormasyon, naghahalong kalamay ng mga impormasyon, datos ang nakukuha na hindi nasasala. Kaya nga siguro nakatulong yun na makabalik sa kapangyarihan ng mga Marcos dahil doon sa power na nilikha ng social media. Oo, Tama. yung pagpapalaganap Yung army nila ng army ng Army of Trolls. Oo. Mga kasama, tandaan natin sa darating na eleksyon, ito, merong itinalaga na patakaran para sa mga OFWs o overseas voters na hindi ko alam kung sa ibang bansa na 100% ay internet o online voting na. Oo, nadinig ko din yan. Balitaan nyo ba ito? Kasi Nadinig ko yan. ito ay Sinusulong nila yan. ipinost ito noong August yata, August 13 o 14 sa mga, at least sa Philippine Embassy dito sa Tokyo. Doon yung date na nakapost yung video na yan, information siya actually, about doon sa 100% internet o online voting para sa mga overseas Filipinos. Ang tanong dito, parang walang nangyaring konsultasyon. Hindi ko lang alam sa ibang bansa, pero sa Japan wala kaming nabalitaan. Nagtanong-tanong tayo. Tapos ang ating nabalitaan, February next year pa, magkakaroon ng information dissemination Dry o forum run. ang Philippine Embassy. Parang dry run din yata yan Yes, oo. Kaya kumbaga, pinlansya nila lahat, inihanda ang kusina na hindi alam ng kakain kung ano ang kakainin nila. Surprise dinner. Yung blind Panis. Siguradong panis yung kakainin. Di ba yun? Yung blind date mo, blind dinner din. Hindi mo alam kung anong kakainin mo. Pero ang sigurado nga doon, panis yung kakainin. Malamang. Di ba? Mahalaga po ito yung usapin na ito kasi hindi natin kinakwalis yung usapin ng dayaan at manipulasyon sa datos na nilikha noong panahon ng 2022 elections, no? Kung bakit sumulpot yung 31 million. At dahil naalala ko kanina may binanggit tayo si Casaldi na malaking porsyento ng mga overseas voters yung nagpanalo sa kandidatura ni Digong noon. Kaya 1/4 daw. Delikado ito. Karamihan sa mga hindi siguro karamihan. Mayroon pa ring mga appointed
embassy officials tsaka mismong ano bang tawag dito, yung mga konsulado, no? Ay Na pwedeng ni kasabutin, Duterte. no? Kasabutin ng mga mayayamang politiko na yan, ng mga dinastiya na yan. Mm. At the same time, Para siyempre, i-hijack yung electronic device ng COMELEC sa mm, ganun. So, gaano daw ba ano ka safe yung kung online yan? Gaano siya ka safe? Wala ngang Yan yung consultation, question. Brad. Walang Wala ngang consultation. consultation. Kaya nga ano Wala kaya nga ngang mauuwi paliwanag. sa tinanong niyo ba kami? Basta kinamagan Yeah. nila yan. Di ba? Parang ganito Kada lang nakin- yan, Brad eh. Parang ganito lang yan eh. Yung sinasabi natin na ano eh. Na yung isang contractor ng Smartmatic tatakbo sa eleksyon ngayong taon na to. Sa susunod na taon. Parang sinabi mo lang na, tatakbo ko. Panalo na ako kasi ako yung contractor na ito. Ako magmanipula ng machine na to, di ba? So Parang ganun yung din machine yan sa atin. ngayon ay galing dito sa Korea. Oo. Mm. Yun. Oo, iba na siya. Yung bago siya. Yung contractor nun, tatakbo ng pagka-mayor. Parang Galing. sinasabi nga natin di ba? Yung halimbawang ganun lang, yung saan ba nakuha yung 31 million, di ba? Na boto. Tayo, malalaman ba natin yung actual counting kung ilan yung bumoto? Halimbawa, OFW, ilan yung bumoto dyan? Kani-kaninong boto yan, di ba? Wala namang ganun silang, walang konsultasyon na ganun. Kung paano kung saglit umiiral na yan. kinamada ng kinamada, niratsada ang pagkamada nito, tapos walang impormasyon ng mga voters, paano ito gagamitin? Di nakadesenyo ito para mag-fail o mag-create ng maraming problema. Ano? Hindi naman tayo paranoid, pero malamang dayaan kasi yan ang kalakaran eh. Well, kailan ba naman nagka-eleksyon sa Pilipinas na walang dayaan, sabi ng iba? Yes, yun. Nadidinig ko. Lagi na lang daw sa Kita mo, Pilipinas yung election is yung integrity ng election is may problema. Ilang ba ang boto ang nakuha ni Digong? Noong nakaraan. 16 million. 16 million. Yung 4 million na yun, galing sa mga OFW. Diba? Natin. Yes. O 16 million. Malaking nung value. nakarang election. Deciding factor yun. 4 million. Yung Yung 4 million, deciding factor talaga yan. Noong nakaraang election, mas malaki yung turnout, di ba? Yun ang problema natin. 31 million no nakaraang eleksyon. Grabe yun. Which is nakakapagtaka from 16 to 31 nanalo yung presidente na. It's not that popular. Saan ang galing? Diba? Iba ang init ng kulit ng dating din ni Lenny Robredo noon, ni Vice Lenny Robredo noon. Kaya lang ang problema nga natin, yung mga nahagip na boto ng totoo. etong eleksyon, pagka dumadating ang araw ng eleksyon, yung internet sa Pilipinas, tinalo, siya yung pinakamabilis sa buong mundo. Di ba? Baka ang problema niyan, baka naging hindi naman tayo sa sinasabi nga kanina ni Casaldi, no, na paranoid, no. Baka 1 month before ng election, may resulta na yung galing sa ibang bansa kung online yan. Hindi. Diba? Huling hinit ng mga kasama. Ito siguro napapanood nyo itong mga sarit-saring investigasyon ngayon sa Senado at sa Kongreso. May Quadcom, may Joint Committee meeting, hearings, ano ba ang take natin dito mga kasama dito sa sinasabing espia na mayor at tapos mayroong pang mga Pogo syndicate. Tingin natin dito. Ito ba talagang bakit ba ginagawa itong investigasyon na ito ng kasalukuyang administrasyon? Para ba ito paglingkurin sa interes ng taong bayan o meron lang gustong durugin na kaaway sa politika? Well, yun yung problema, no? Once na yung issue o yung ganong klase ng platform ay naging weaponized, hindi na para magbigay ng impormasyon o magsaliksik talaga, ay may problema yon, di ba? So, may mga pagtingin na sinasabing, well, weaponize na lang yan kasi malapit na yung election eh. Gusto nila sumikat o something.
Kasi na-proven, kumbaga na pag-usapan na, alam na yung so sa korte na yung kasunod, di ba? So may mga ganong usapan. Nagiging parang ang labanan ay sino yung maingay? Mhm. Di ba? Hindi na hustisya kasi yung korte yung magbibigay ng hustisya sa lahat ng yan may mga may mga nakuha ng aid by legislation yung yung rule ng Congress. Tama ng yun. Senado dyan, Hindi natin inaalis yun. Pero, not too much. Don't do it. Huwag mo yung bisyo, sabi nga. Huwag mong gawin bisyo, di ba? Pero sa isang banda naman nakakasama, yung bangayan ng dalawang dynasty, yung dalawang malaking pangalan sa politika ngayon, yung Duterte at yung Marcos na yan. Totoo naman na yung lahat ng yan, bangayan nila yan. Bahagi yan nakabalangkas yan sa bangayan nila Pero ang usapin pa rin dito, sa kabilang banda, medyo papabor din sa atin yan kasi tama naman. Para mabigyan ng hustisya, yung talagang maraming yung mga minasakir no nakaraang administrasyon, napakarami no, 32,000 halos ang biktima ng drug war na yan. Yung PNP nga mismo umamin sila nasa 6,000 pero mas conservative na datos lang nila yon Sana mabigyan ng hustisya yon. Pero nalalantad talaga natin na yung mga ruling yung bangayan na yan ay bangayan ng mga dinastiya at ng ruling class na hindi tayo makikinabang diyan Ang maganda kasi doon sa gaya nga na sinabi mo hindi tayo makikinabang bukod sa hindi tayo makikinabang may isa naman tayong may tangible hindi tayo makikinabang pero ang magandang point doon is yung hindi ka na magpapakahirap na sabihin na itong mga ito ay walang silbi at walang kwenta at talagang kasi ini-expose na nila yung sarili nila Yes, diba? yes. Doon sa mga hearings na yon, ini-expose nila yung sarili nila. The thing is, sana yung mga mamamayan maging objective sa pagtingin. Yes. Maging objective sa pagtingin doon sa mga hearing na yon kasi ang pagtingin lang nila is yung kanilang sarili na may alternative. Oo, yes. May kakampi. Ano ba? Ito, kakampi ko yung Duterte. So, yung at pagtingin niya, magko-comment siya, laban doon. Hindi niya iniisip yung sarili niya. Di ba? Yung bangayan na ito, ano ba ang pakinabang ko bilang manggagawa, bilang OFW sa mga ito? Una, 100,000 ang ginagastos ng mga ito sa mga hearing na ito at yung ginagastos na yung galing din sa bulsa ko, sa pera ng mamamayan. Correct. So para kang ginigisa sa sarili mong taba habang sila nag-aaway, walang serbisyong ibinibigay sa'yo. Di ba? Yung mga ganung bagay, dapat magkaroon ng internalization yung mamamayan at doon papasok ulit yung may pumasok. Totoo yan. Siguro doon nga nabanggit din kanina ni kasamang Edsel. Yung panukalang batas na absolute divorce bill. Natulog na yan. Yes. Pero supposed to be, dapat iakyat yan sa Senado at may panahon sila para pagtalakayan yan. Pero ngayon, anong ginagawa nila? Samot-saring mga investigasyon in aid of legislation. Everybody jump into the bandwagon. Alam nyo mga kasama, napakaraming investigasyon na ginawa ng Senado. Simula pa lang ng pagbukas ng session nila. Ang tanong, meron bang naresolba sa kanilang investigasyon? Diba? Ay meron pinapakulong yung contempt. Ilang araw, 2 araw, 1 linggo. Di ba? Yun. So hindi pero, justice 'yun, di ba? Saan na ba yung natapos o nabigyan ng hustisya doon sa mga investigasyon? Yung talaga na ipakulong, no? Dapat habang nag-iimbestiga sila dahil by aid of legislation nga yan, dapat kumikilos na yung Korte Suprema, dapat kumikilos na yung Department of Justice, dapat yung CIDG, yung PNP, gumagawa na sila ng mga hakbang para, di ba? Para arestuhin ang mga yan, sampahan ng patong-patong na kaso. Kaya sabi ng iba, mas maganda daw sa Korea Kasi sa Korea daw, kulong ka agad Saka patunayan. Kulong ka agad. Alam nyo, parang dito yan sa Japan Parang dito sa Japan. Pag yung mga politiko dito na nagkaroon ng nasangkot sa isang anomalya, automatic nagre-resign. Ganun dito. O kaya pinapatapik. Naghaharakiri pa nga yung iba, di ba? Sa atin, nagpapakamatay dito. Dito, ganun. Sa atin, pagka
na involved sa graft and corruption. Asahan mo sa Sumisikat. susunod na eleksyon, nakaupo na naman. Diba? Sumisikat eh. Nakaraan lang, Pagka nakaraan lang, na-involve ka sa naabsuelto yung skandalo, nakaraan lang, naabsuelto yung kaso ni Imelda Marcos na 276 million ba yun? Na, ano, di ba? wag daw ipakulong, matanda na eh. Naabsuelto si Duterte. Si Enrile, si Napoles. At yung kanyang yung mas matindi secretary dyan ba yun? si Hello Garcia. Ito pa yun. Nagka-wheelchair, Yun, ano? absuelto. Matindi yung problema ng lipunan. Babaeng maliit, yung aling maliit. Matindi yung problema natin sa lipunan. Talaga siguro dapat talagang tignan ng mamamayan yung kanyang duty, yung tungkulin niya bilang mamamayan sa isang demokratikong lipunan. Dapat talagang tignan niya ng susing maigi. Hindi yung tipong, okay, sige, bumoto ako kung sino lang yung matripang kong iboto or sino yung sikat iboboto ko na. Kailangan talagang tignan mo mabuti. Sa ngayon, lalo na ngayon sa panahon na to. Uso ngayon mga kasama yung by ayuda. Nag-aabot ng disobre, nag-aabot ng isang plastic na pinaghalong dilata. Okay, pag naabutan ng mga kababayan natin, wala na. Tapos na kasi yung or nangitian, or nakamayan. Wala na yung prinsipyo. Sana wag ganun. Niya yung problema, no? Hindi niyo ba napapansin kung sino yung nakaupo? Siya yung yung investigasyon nakabatay doon sa mga makakalaban nila sa susunod pakang kita, sabi niya. Pagka kung nakaupo dito, pakang kita. Pag nakita ko yan si Spinoza, sasampalin ko yan, sabi ni Pedro. Meron naghahamon na ng suntukan sa Senado. Yun. Ano gusto mo? Ano mo, iniwan nila yung pinagkakagulo nila, no? Halimbawa, yung mahalagang batas na dapat para sa mamamayan. Kinakalimutan eh. Di ba? Dapat panahon na, mga kababayan, na tingnan natin yung mga nakaraang hinalal ba natin sa posisyon, nagsisilbi ba talaga para sa atin? Yun. Exactly. Siguro naman, labis-labis na yung datos. Wala kang audio, Cardi. Ayun. At dahil dyan ay siguro naman ay pasensya na po kasi talagang nahirapan po ang ating guest ngayong gabi, si Danilo. Nasa kalye kasi, nasa nasa travel. Oo, kaya hindi po Pero anyway, sisikapin po natin na siguro ma-interview na lang siya ng recorded, mai-post natin sa ating Facebook page o sa YouTube. Mahalaga po ito kasi merong kumakandidato sa Senado na mga, alam naman natin, mga trapo na piling magsasaka. No? O nagpupumilit maging magsasaka. Exactly. Piling magsasaka. Iba yun, magkaiba yun eh. Yung pala, land grabber na magsasaka. Land grabber pala, no? Kaya tingnan naman natin yung perspektiba. Maganda kasi yung perspektiba o ano ba ang hadikain na isang tunay na magsasaka na bakit mahalaga na meron silang boses o pamamaraan para maitaguyod yung kanilang mga advokasya at sa mismong loob ng gobyerno. Bahagi po yan kasi kung tayo nagnanais ng reforma nga, ngayon naman ang eleksyon, di ba? So, mahalaga yung mensahe at yung magiging tema o layunin ng pagtakbo sana ng kadaning para sa posisyon sa pagkasabi. Anyway, mga kasama, yes, siguro bigyan natin ng chance na next time. Ngayon, mga kasama, pasensya na. At sa mga ngayon lang po ng tune-in, lumipat po kami ng Sabado ay Linggo from Saturday to Sunday, 7 p.m. para po ma-accommodate yung oras natin ng mga kasama ngayon para naman magtuloy-tuloy ang ating programa. Kaya sige, sana next time makasama pa rin namin kayo at siguro bago natin iwan ang ating mga taga-subaybay siguro mauna. Last word siguro, wala sa mga kasama. Yun lang, sa akin lang po, maganda yung pagkakataon na ibinibigay na mayroong mga totoong may advokasya at plataforma, mahusay na plataforma para sa paggogobyerno na gustong
makaupo sa gobyerno. Ang panawagan po natin, suriin, yun nga sabi ng mga kasama ko, suriin natin itong mga bagay na ito. Mahalaga kasi yan na ibalik sa atin bilang mamamayan yung integridad ng ating boto. At kasi ngayon yung man can do sinning, laging nandoon sa survey, sa mga sino ba yung mga malalakas na kandidato, doon tayo tumataya. Ang problema po, hindi naman po masusugal ang tinatayaan natin. Tumaya naman tayo sa sarili natin. Yes, Tumaya yes. po para sa ating Yun lang po, at magandang gabi sa inyo. Ako po si Roger Raimundo mula sa Migrante Japan. Yun. Ako na siguro yung sunod magpapaalam. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na sa Pilipinas ay mayroon tayong 80% ng mga gobernador natin sa 82 province ay kabilang sa dinastiya. At 76% ng mga congressman natin ay kabilang din sa pamilya dinastiya, mga malalaking pamilya. Ibig sabihin, 73 out of 82 province sa Pilipinas ay pinaghaharian ng dinastiya. Halos 94% ito, di ba? Kung iisa-isay natin, mahaba yan. Marami tayong mga apelyidong kilala dyan. So, Diyos ko, pagkakataon naman natin sana ito, alam naman na siguro ng marami ito. Magtanong tayo, mag-usisa. Pumili tayo ng hindi kabilang sa dinastiya. Yung kabilang sa hanay natin, sa uring manggagawa, sa uring magsasaka, sa mga kandidato na magsisilbi talaga sa OFW. Kung maaari nga galing sa OFW. At hayaan natin yan sa hanay ni na Kadaning, ni na Teddy Casinyo. Nandiyan ang mga kasama, si Carlisa Masa. Sana usasain nyo, magtanong, i-google natin ng konti yung kanilang mga programa, yung kanilang plataforma. Marami yan. Kung si Ferdinand Marcos Jr. walang plataforma, yung mga kasamang kandidato natin ngayon ay mayroong plataforma at mababasa natin yan, mag-google natin. Tingnan natin. May pulburon daw naman. May pulburon naman. Ayun, magandang gabi po. Ako po si kasamang Saldi Alonso dito sa South Korea. Yun. Ang dami na pong sinabi nila. Dugtungan ko lang po yung mga sinasabi. Damihan. Mas dadamihan ko. Katulad nga po ng sinasabi ko kanina, na yung mga nakaupo sa Senado ngayon ay nasa mayamang uri po yan. Hindi nila alam talaga kung ano yung talagang kalagayan. Katulad yan, sinabi kanina ni Ka-Ardi, naghahanap pa yan o nag-hire pa yan ng mga researcher nila para doon sa kanilang mga posisyon. Kaya nga po mga kababayan, panahon na para iluklok naman natin yung kung ano yung nakakaalam ng mga problema at yung batayang problema ng mamamayan. Ang dami po ngayon sa Makabayan Black, nasa batayang sektor po ang mga kandidato ng Makabayan Black. At umaasa po tayo at talagang gagawin nila dahil alam nila kung ano yung kalagayan ng mamamayan. Muli po ako si Edsel Villena ng Kapinsay Tamang Migrante. Magandang gabi po. Siguro sasabihin nila, itong mga to bias sa mga makabayan. Yes. Spoiler alert. At talagang bias kami sa makabayan. sa Makabayan Black. Gaya nga ng sinabi ko na kanina, sinubukan na natin lahat Nakagisnan ko na yan na sinasabing ganun. Matalino yan. Mapera yan. Ito magiging kailangan mo na sa panahon ngayon na naghihirap tayong lahat, etc. Yung taas ng presyo ng bilihin, etc. Kailangan mo na magtanong sa sarili mo Di ba? Kailan mo ba ipagtatanggol yung sarili mo? Yung sarili mong uri. Di ba? Kasi sinasabi, mayorya ng mamamayang Pilipino ay magsasaka at manggagawa. Itong mga nasa Senado, hindi naman to kasama doon sa mga manggagawa at magsasaka Yung mayorya ng mamamayang Pilipino. Hindi sila kasama. Pero, pinaghaharian nila. Di ba? Yung mga magsasaka at manggagawa. Tuwing mag-ieleksyon, sila yung nananalo, sila yung gumagawa ng mga polisiya para sa mga magsasaka at sa mga manggagawa. Itong mayayaman na to. So, kung ikaw isa kang manggagawa, magsasaka o panggit ng uri, sabi nga,
kailan mo, kung ikaw ay naninindigan talaga sa salitang demokrasya, kailan mo ipagtatanggol yung sarili mong uri? Kailan mo isusulong yung sariling interest ng sarili mong uri? Kung ang pag-uusapan pa lang eleksyon eleksyon pa lang ang pinag-uusapan kasi nga, sinubukan mo na lahat eh. Matalino, mayaman, artista na walang silbi. Ayoko na sabihin yung pangalan kasi talagang hindi ko matake. Nagsusuklay lang. O yun. Sabihin mo na. Police. That guy is an absolute stupid. Ano eh. Wala akong masabi. Kailan mo ipagtatanggol yung sarili mo? This is the time. Ito na yon. Ito na yung panahon. May 11 individual na nakaugat sa kanilang mga sektor, sa mga uring iyong na pinanggalingan mo ng iyong nanay, ng iyong kapatid, ng iyong kamag-anak. Diyan sila nakaugat. Alam nila ang sitwasyon diyan sa lugar, panahon na yan. So, ikaw, alam mo na nabigo ka na dati. This is the time na bawiin mo naman yung mga kabiguan mo, yung mga kahihiyan mo kung bumoto ka man kay Duterte noon at hiyang-hiya ka sa kasalukuyan. This is Bumawi the time. Ka naman. Yes, makabawi ka naman. No? This is the time na makabawi ka. So, yun yung gusto ko pong iwan sa inyo, mga kababayan na mga kasama. Muli po, ako po si Chat Dimaano mula po dito sa Migrante, South Korea. Kasama ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, bye. Magandang gabi. Bye. Yes,